isang tao na umanib sa kampon ng kadiliman. Naranasan mga sangkay ang kapangyarihan mula kay Satan Lucifer. Naging isa sa makapangyarihang witch sa ating mundo. Siya ay si Emmanuel Amos. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin at ikikwento po natin mga sangkay ang istorya ng buhay ni Emmanuel Amos. Ang isa pong pambihirang makapangyarihang witch na may napakaraming revelasyon tungkol po sa kanyang naranasan. Ang kanyang istorya mga sangkay ay punong-puno ng kilabot. Kaya naman maghanda po kayo mga sangkay at manalangin habang nanonood sa video na ito. Dahil dito nyo lamang mga sangkay malalaman ang pambihirang paggalaw ng kadiliman sa ating mundo. Kung papaano po nila minamanipula ang buong mundo mga sangkay at ang sangkatauhan. Dito nyo rin po malalaman kung gaano kamakapangyarihan ang dating witch na naging isang lingkod ng ating Panginoon na si Emmanuel Amos. Ang kwento ay nagsimula sa isang maliit na bayan na kung tawagin ay Ameri Irigbu Ozu. Si Emmanuel Amos mga sangkay ay isa sa napaka makapangyarihang witch na na-deliver mga sangkay mula sa kamay ng kapangyarihan ni Satan Lucifer. At dito niya mga sangkay isinalaysay kung ano po ang kanyang buhay at kung ano po ang pinatunguhan nito mga sangkay at kung gaano kamakapangyarihan si Satanas. Subalit saklaw po siya ng ating Panginoong Hesus o ng kapangyarihan ng Diyos. Ikwenento niya dito mga sangkay ang mga nakakakilabot na mga pangyayari sa kanyang buhay, mga nakakakilabot na sekreto sa ating planeta na ngayon nyo lang malalaman. Si Emmanuel Amos mga sangkay ay mula po sa Nigeria, mula po sa bayan ng Ameri Irigbu Ozu Itim, Bende Local Government o Local Government Authority ng Bende, Imo State. Ang kanyang mga magulang ay hindi napapabilang sa mga mayayaman, subalit ang kanyang ama ay mapalad na nakapagmana ng 42 hectares na lupa mula sa kanyang lolo. Isang pagpapala na sa ngayon ay nagdulot ng pinakamalaking kamalasan o kapighatian ng kanilang pamilya na naitala sa kasaysayan ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay lubos na kinaiinggitan ng kanyang malalayong kamag-anak at malalapit na mga kamag-anak sa kadahilanang hindi niya alam. Ang naiisip lamang mga sangkay ni Emmanuel Amos ay marahil ang dahilan ay mula po sa kanyang minanang malawak na lupain. Sila ay isang masayang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay merong mga anak na nagngangalang Love, Margaret Emmanuel Chinieri. Matapos magkaroon ng 2 anak na babae, ang kanyang mga magulang ay dito na naghintay ng 14 years. Saka isinilang mga sangkay si Emmanuel Amos, ang nag-iisang lalaki sa kanilang pamilya. At pagkatapos noon, isinilang ang kanilang bunso na kapatid na si Chinieri. Nagdulot ito ng tunay na kaligayahan sa kanilang pamilya. Subalit ang kaligayahang ito ay panandalian lamang nang maganap ang unang trahedya. Ang kanyang mapagmahal at mapag-arugang ina ay namatay. Siya ay sinasabing namatay dahil sa kulam. At pagkatapos ng 4 na taon, mga sangkay, ng pagpanaw ng kanyang ina, namatay din ang kanyang ama. Isang nakakalungkot na pangyayari, mga sangkay. 2 taon naman ang makalipas nung mamatay ang kanyang ama. Ang kanya naman pong pinakamatandang kapatid na si Love ay misteryosong nawala. At ang kanyang pangalawang kapatid na si Margaret, nasiraan na rin po ng bait. Isang nakakalungkot na pangyayari, mga sangkay, o trahedya sa buhay o pamilya ni Emmanuel Amos. Ito ay isang tanikala ng mga trahedya sa buhay ng isang simple at masayasanang pamilya. Samantala, mga sangkay, ang kanya naman pong nakababatang kapatid na babae na si Chinieri at si Emmanuel Amos ay ipinadala sa kanyang mga lolo at lola dahil wala na nga po siyang pamilya. Pumanaw na ang kanyang ama, ina, nawala ang kanyang kapatid na panganay, nasiraan naman ng bait o nabaliw ang pangalawa niyang kapatid. Kaya doon na po sila nanirahan sa kanyang lolo at lola. Doon daw po mga sangkay ay nagtapos siya sa kanyang pag-aaral sa elementarya at pagkatapos ay natanggap sa high school. Siya po ay nakaabot hanggang class 3 at huminto na sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng salaping pambayad. Pagkatapos niyan mga sangkay, isa na naman pong masaklap na pangyayari. Ang
kanyang mga lolo at lola ay nangamatay din. Pagkatapos ng lahat ng mga seremonya sa libing, isang hindi kilalang kamag-anak ang kumuha sa kanyang nakababatang kapatid na babae na si Chin Yere. At hanggang sa mga oras na yon, mga sangkay, hindi niya alam kung ano po ang kanyang kinalagyan. Ano ba ang nangyari sa kanyang bunsong kapatid? Si Emmanuel Amos, mga sangkay, ay sa pilitang bumalik sa bahay ng kanyang ama. Dala-dala ang mabigat na pagdurusa. Doon siya nabuhay mag-isa, mga sangkay, sa napakababang edad pa lamang na 13 years old. Papaanong mabubuhay ang isang 13 years old na bata sa gitna ng mga kaaway ng kanyang ama? At naging kaaway niya na rin. Ang lugar kasi, mga sangkay, na kinatitirikan ng bahay ng ama ni Emmanuel Amos ay napapalibutan po ng kaaway ng kanyang tatay. Isang masaklap na pangyayari sa buhay ni Emmanuel Amos na magdurugtong, mga sangkay, sa isang pambihirang kaganapan sa paparating na panahon. Isang bata na musmus pa lamang, mga sangkay, ay nakita na po ang mga pambihirang trahedya sa kanyang buhay. Isang araw, mga sangkay, nakakita siya ng isang kaibigan na nakilala pa niya, mga sangkay, nung siya ay nag-aaral pa ng elementarya. Ang pangalan niya ay si Chinidum. Mahal na mahal siya ng kanyang kaibigan. At dahil napag-alaman, mga sangkay, ng kanyang matalik na kaibigan ang tunay na nangyari sa kanya, kung gaano kamasaklap ang kinahinatnan sa buhay ni Emmanuel Amos, dinala siya sa mga magulang ng kanyang kaibigan. At doon, mga sangkay, isang magandang pangyayari dahil tinanggap siya ng mga magulang ng kanyang matalik na kaibigan bilang isang pangalawang anak na lalaki. Bumalik sa normal ang kanyang buhay. Sa pamilya na yon, mga sangkay, siya ay inaasikaso ng maayos. Masaya siya, mga sangkay, sa kabutihang ito sa loob lamang po ng 2 taon. Ngunit isa na naman pong matinding pagsubok ang dinanas ni Emmanuel Amos. Dahil pagkatapos po ng 2 taon, nang himasok na naman po ang dyablo, sumalakay muli sa kanyang buhay at sa mismong pangalawa niyang pamilya. Ang kanyang matalik na kaibigan at ang kanyang mga magulang ay naglalakbay. At habang sila, mga sangkay, ay nasa kalsada, ang kanilang sasakyan ay biglaan na lamang po bumangga sa isang truck. Dumating sa kanya ang matinding balita. Ang kanyang matalik na kaibigan at ang kanyang pangalawang magulang ay pare-parehas namatay. Nung marinig, mga sangkay, umalaman ito ni Emmanuel Amos. Ayon po sa kanya, hindi po niya masukat ang kalungkutan na kanyang nararamdaman. Tila baga, mga sangkay, pinagkakait sa kanya ng kapalaran ang isang magandang buhay at puro kapighatian na lamang ang kanyang nararanasan, simula pa po sa kanyang orihinal na pamilya hanggang sa kanyang pangalawang pamilya. Nagawa niyang mabuhay, mga sangkay, matapos ilibing ang kanyang pangalawang magulang. Siya po ay naging utusan ng mga tao sa paligid, mga sangkay. At muli, mga sangkay, bumalik siya sa bahay ng kanyang ama at muling ginawa ang dating gawain upang makakain. Nagpatuloy siya sa paggawa ng ilang gawaing pambukid sa hardin, gumagawa sa palaisdaan kasama ang mga matatanda, hanggang sa isang araw, isang lalaki mula sa kanyang lugar na tinitirahan ang umupa sa kanya upang gumawa sa kanyang bukid sa halagang 50,000. Ngunit hindi siya pumayag, mga sangkay, na upahan ang lupain ng kanyang mga magulang, sapagkat may mga matitindi itong kasunduan para lamang po maupahan ang lupain ng kanyang mga magulang. Siya ay tumutol sa lahat ng mga sinabi. Ngunit, mga sangkay, ang taong ito ay galit na galit at sinumpa si Emmanuel Amos na papatayin siya sa gubat. Si Emmanuel ay biglang natakot, tumakbo at sumigaw ng tulong. Ang masaklap, dahil ang lugar ay nasa gitna ng makapal na gubat, walang dumating upang tumulong maliban sa Diyos. Tinugis niya si Emmanuel, dala-dala ang kutsilyo. Subalit bilang bata, mas mabilis siyang tumakbo, kung kaya't nakatakas siya, mga sangkay, hanggang sa mahulog siya sa isang hukay na may lalim na 1.82 na metro at ito ay natatakpan ng mga damo. Siya ay hinanap ng taong ito, mga sangkay, at pagkalipas ng ilang sandali, ang taong ito ay tumigil sa paghahanap. Ibinalita ni Emmanuel Amos sa mga matatanda sa kanilang lugar ang nangyari, subalit wala silang ginawang aksyon. Kalimitan daw po itong nangyayari doon sa lugar niya sa mga nauulila. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding galit sa isang musmos na puso ni Emmanuel Amos. Kanya pong naiisip dito, mga sangkay, na wala na pong nagmamahal sa kanya. Wala nang sino mang nagmamalasakit.
nakakaiyak at nakakalungkot na pangyayari sa buhay ng isang bata na si Emmanuel Amos. Pinag-iisip-isipan ng batang si Emmanuel Amos kung bakit may mga taong nagtatangkang siya ay itumba o siya ay paslangin, bagamat alam na nila na wala na siyang mga magulang. Siya ay ulila na. Ang buhay ni Emmanuel Amos ay punong-puno ng kalungkutan. Ngunit mga sangkay, kanyang napag-alaman na ang Diyos ay totoong buhay, sapagkat nung oras mga sangkay na siya ay sinusulsulan ng dyablo na magpatiwakal, inawat siya ng ating Panginoon. Siya ay nagtungo sa simbahan at naging isang ganap na kasapi ng Assemblies of God sa kanilang nayon. Ngunit ang nakakalungkot mga sangkay, kahit sa simbahan na iyon ay wala rin daw po siyang naramdaman mga sangkay na nagmamalasakit sa kanya. Kahit alam daw po ng mga miyembro ng church na iyon ang masaklap na nangyari sa kanya.